So, yun nga, sabi niya, nung biyangge sa cruise ship ako nagtatrabaho. So, sa cruise ship. So, luxury cruise ship talaga guys. Kasi 6-star yung cruise ship namin. So, kung re-research mo niyo yan, 7 Seas, Regent 7 Seas Cruises. So, nagtatap kami sa isa sa pinaka-luxury. So, yun nga, bilang ice carver, tanggap ako doon. Pero doon sa, may cooking ba dito? May cooking wala. Sila asa. So kasi, marunong din ako na magluto. Kasi tinanong na ako noon eh, sir, marunong ka ba magluto? Eh, siyempre, nagtrabaho ako sa restaurant. Pero ko, dati 2 years lang yung course ko. Tapos habang nagtatrabaho, nag-proceed ako ng BS. Kaya sa inyo, kung possible, gawin din ninyo yung ganong diskarte para at least magkaroon kayo ng degree o diploma. So, dito kasi sa atin, lalo na kung dito kayo maghanap ng trabaho sa Pilipinas, ang hinahanap, papel, patunay. So, kasi marami, bukod pa sa patunay na mayroong na papel, kailangan pa talagang magaling ka. So sa barko, basta skills. Or sa ibang bansa, basta marunong ka gumawa, eh pwede na. Pero sa ngayon guys, napaka-competitive na rin ng buong mundo. Hindi lang tayo sa Pilipinas. Eh kailangan ninyo aralin bukod sa skills lang at saka kumbaga sa computer about sa academics din aralin na ninyo. So, siyempre, kumbaga, marami na din kasi ngayon yung, kumbaga, pinapackage na yung galing nila, hindi lang sa skills. So, kaya dapat, kayo mismo, wag lang umasa lagi sa benefit ng, or binibigay ng teacher. So, gustuhin pa nila yan guys, na ibigay sa inyo lahat ng knowledge, or yung skills na gusto niyo matutunan, ay kapos sa oras. So, kayo na lang mag-follow up, mag-self-study para kayo ay matuto pas lalo. Kasi ako guys, nag-aaral ako, nung time na nag-aaral ako, hindi tinuro sa amin yun. Never ka nagpakita ng kahit na may demonstrator na gaya nito, may magde-demonstrate. So, wala. Ako lang yung, kasi nakwento lang sa akin ng kuya ko. Sabi niya, ang galing ka doon sa barko. Sabi niya, may tao mo na gumagawa ng prutas na ginidesignan na ginagawang bulaklak, may design ng agila, mga ganun. So, syempre, sa pagka-curious ko, ni-research ko sa Google. So, nakita ko yun, wow, ganda pala sa Tapos, nung nakita ko yun, tinignan ko sa YouTube, sa videos kung paano gawin. Siyempre, nung nakita ko, wow, ganito pala. Nung habang pinapanood ko, parang, dali lang pala. No? Pero siyempre, yun lang, pag tinignan mo, ang dali. Pero pag in-execute mo na, tinry mo na, medyo mahirapan ka. Kaya mamaya i-share ko sa inyo yung kung paano ang diskarte para matuto kayo. So, yun nga, ko na nga, para doon muna tayo sa mga opportunity na madadala ng kung matuto kayo para at least yung iba mamaya mamotivate na makinig. So, doon guys, based sa ngayon, maraming nag-message sa akin na i-hire sa company nila, sa agency, ibang barko yun. Minsan, sinasagot ko yung agency ko, pati i-hire mo ako, may trabaho na ako. Sabi ko gano'n. Sabi sa akin, sir, baka mas malaki yung offer namin kaysa dyan sa company mo. Sabi ko, sige, kung magkano ba ang offer niyan sa inyo? Sabi ko, mas malaki nga. Pero siyempre, sabi ko, $200 lang yung lamang. Pero sabi ko, sa agency ko, ma'am, ang na-escarbing dito, sideline ko lang. So, pero guys, kailangan kasi namin sa aming company yung ice carver. Kailangan talaga kada barko, at least may isa o dalawang ice carver. Palitan para pag uwi ng isa, may papalit. So kaya, meron pa rin. Sa ibang barko, mas marami ang kailangan. So, ganun nga. Sabi ko,
di ba, may sahod ako. 300 na, 200 na lamang eh. Sabi ko, pag nag-ice carving ako, at least 300 yung nadadagdag sa $300. Hindi lamang na ng sa akin. Eh, sabi ko, bukod pa doon, sabi ko, ma'am, nagugupit pa kasi ako. so sa guys, ang dami nung, kumbaga, ako kasi, lahat ng pwedeng sa barko, nakarakitin, talagang inaaral ko. Kaya sabi ko, galing pala nang nagugupit dito kasi ang kuya ko nagugupit din sa barko. So yun, inaaral ko din magupit, syempre. So minsan, mga 400, 500 kasi isang buwan na additional. Kasi malaking bagay na rin yan. Bukod pa sa sahod ko. Kaya sabi ko, ay, ma'am, dito na lang ako. Sabi ko, thank you na lang. Pero hanapan ko kayo ng mga applicants para ibigay ko sa inyo. So yun nga guys, sa gustong matuto, hindi aralin ninyo ng maayos. Doon naman sa bahay, sa paano babae kami, mabigat yung ice carving, fruit carving, medyo magaan-gaan lang konti. Pero siyempre, ice carving kasama. Eh meron guys akong babae din. Actually, yung unang in-applyan ko na agency, hindi ako tinanggap. Kasi 1 year lang mahigit yung experience ko. Pero siyempre sa ice carving, marunong ako mag-design ng yelo, ng prutas. Eh siya kasi, marunong magprutas. Ang yelo, hindi siya marunong. Ay, ice carver yung hinahanap din doon. Pero kahit pa paano pala, marunong din siya siguro. Tapos nung nag-demo, ako kasi nagtuturo-turo doon sa babae na yun. Eh, syempre yung na-hire. Ang mga pa doon, ako sa mga, naisapa nga sa akin pa, naghiram ng tools na gagamitin doon pang demo doon sa agency na yun. Eh, talaga naman sabi ko. Tapos tumawag itong nung actor na kasampa na rin ako, pinigyan ako ng break dito sa kabilang company. Eh, syempre nakita nila. Pinademo talaga ako sa actual talaga, pinademo ako sa labas ng agency. Eh, kahit maraming mga applicant na ganyan, habang nag-apply, nagde-demo ako dito sa harap. Tapos yun, natanggap ako. Tapos ito, after 1 year, after 1 contract ko, tinawagan ako ng kabilang agency. Ay, sir, may experience ka na pala, baka pwede ka dito sa amin. Sabi ko, sabi ko, ma'am, tinanggihan ninyo ako, tapos ngayon, nakita mo may experience na ako, kukunin ninyo.